So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, after ng Matira Mayaman na review, uploaded na po yun kagabi, yung Badang vs Akata. Ngayon naman balik tayo sa Ahon 14, Surhenyo vs Harlem. Gaya nga nasabi ko sa inyo, uubusan na natin yung mga hindi natin napanood na battle kasabay ng mga request nyo, no? So hindi ko alam kung kailan ako makakapag-isa buhay 2016, pero I'm planning naman, no? I'm planning naman na mag-isa buhay, dalawa agad sa loob ng isang buwan, dalawang isa buhay para matapos na natin or maubos na natin yung isa buhay. Kasi ilan na lang naman yun eh. Tapos na natin yung 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 at yung 2024 sana maisabay natin yan ngayong taon. Pero yung 2016 at 2015 I'm planning na pagsabayin yun, or baka mauna yung 2016 tapos pagsabayin ko yung 15 and 14 kasi doon nag-champion ng isang batas, 'di ba? So depende sa kung anong trip ko kasi nakita ko yung mga request parang around 40 plus pa to. So naiisip ko kung paano ko siya pagkakasyahin, paano ko siya matatapos. Pero ayun, maraming salamat, hindi ako nagrereklamo dahil sobrang dami, hindi. Nagpapasalamat ako sa inyo kasi syempre kapag meron akong gustong panoorin, pinapanood ko yun, pero kapag wala na, hindi ako nauubusan ng bala, no? Andito yung mga request nyo at ayun yung nire-review natin, kaya maraming salamat. Marami man yan o konti, syempre proud ako sa channel na tinatakbo natin or sa channel na nabubuo natin dahil sa inyo. So maraming salamat. Kaya sa mga may request, paantay na lang. Lahat yan, pinapangako ko naman sa inyo na matatagalan man pero lahat yan ma-review. Okay, so bigyan nyo lang ako ng siguro 1 week na pahinga sa work. Pahinga sa work, hindi pahinga sa channel, no? Siguro 1 week na pahinga lang sa work, putat lalagariin ko lahat ng ng request, or sabihin natin 1 week na walang pasok. Tangina, ubusin ko yung 40 plus na yan kasi ang target ko naman sa isang araw is 4 eh. 4 yun yung pinaka-max ko. Pinaka-max ko is 4 battle sa isang araw. So, sabi nating meron tayong 1 week na pahinga sa work or walang pasok. Sabi nating 1 week tapos 4 ang max ko. So, parang around 20 plus na yun. 21 battles. Nasa 40 to, no? So, mababawasan natin kahit papaano. Pero, walang problema. Maubos man natin yan agad o hindi. Walang problema yun sa akin. Okay, so yung 2016 isa buhay, hindi ko alam kung anong month ko yun ipapasok, pero sinisigurado ko na by this year makakatatlo tayo, or 4 kasama yung isa buhay 2024, no? I'm planning to review yung 2016 isa buhay tsaka 15 tsaka 14 pagsasabayin ko yun. Tapos siguro by next year na yung 2013, no? By next year na yun siguro. Tingnan natin kung anong magiging run ng 2024 natin sa channel, pero marami akong plano. So, yung Matira Mayaman pa, yung 1-up pedestal pa, 1-up 5 tsaka pedestal 3. So, ang daming tournament yung iraran natin, kaya sana andyan pa rin kayo, suportahan nyo pa rin ako sa mga tatakbuhin nating mga tournament. Okay? So, yun, Surhenyo vs Harlem. Wala pa naman nagre-request nito, pero gusto ko tong panoorin kasi nga ahon to. Meron pa akong dalawang battle sa ahon na hindi pa nare-review, yung Smaglas Sharon tsaka yung Fuko da Cruz. Siguro soon i-reviewin natin yan. Pero so far lahat ng ahon 14 is na-review na natin, no? So umpisa na natin to, Surhenyo versus Harlem. Let's go. Minuto dapat pakinggan natin unang banat, ahon 14, Surhenyo. Yo! Game! Arik! Okay guys, ulitin, singit ko lang. Si Sur, sa mga hindi nakakaalam or sa mga hindi pa, or sa mga ngayon lang nakapanood kay Sur, konting recap lang. Si Sur po ang finalist ng Isa Buhay 2017, which is ang nakalaban niya or ang nag-champion dun is si Mot. Then nag-champion din siya ng Sunugan nung 2018. So dalawang taon, 2017 Isa Buhay 2017 tsaka Sunugan. Yung may beat yung may 2 rounds na beat, tapos
isang acapella sa round 3. Tinalo niya dun si Mot din. So, 2 taon sa magkaibang liga, sila yung naghari talaga, sila Mot tsaka si Sur. Tapos sila rin yung magkakampi sa 2x2 yung laban nila kay Lipcram tsaka Jonas. So, na-review na rin naman natin yun. Kaya, yun. Sobrang tindi lang. Or ngayon, kasali pa si Surhenyo sa Isabuhay. Alam mo yun, nakaka-excite na kasali si Surhenyo sa Isabuhay 2024. So, I'm expecting Surhenyo. No? Although, hindi ko pa naman nakikita yung buong mga battle MC or yung buong bracket. Pero, dun sa nakita ko, ang daming mga newbies doon na malalakas. Class G, 3D, Raffian. Pero, syempre, Surhenyo. Isa sa mga veterano na nirurut ko sa Isabuhay 2024. Diba? Let's go! Yo! Game? Arik! Olgad ang hinihingi ko sa ahon. Aba, ibang klase kang incheck. Binigay mo sa akin si Poseidon? Poseidon? Aba, isa lang tong walabing lintik. Nilalang nakatang isip lamang tapos tinatapat legit. Pwes, panoonin mo paano ko lalapangin tong nilalapag mong meat. Una sa lahat, yung mga Greek gods, mga attractive. Malinis, tsaka ang gwapo. Hindi ka Greek god, porke may bahid ng konting grease ang mukha mo. Siya daw si Poseidon, the Greek god. Kanya daw kinikitil ang Trojans. Kung sa bagay, sa mukha mong yan, mukhang hindi nga yan pang romance. Ganun to, nag-akala yung isda na siya'y sariwa pa sa masa. Sa Isabuhay, nagbida. Kaso yung utak di gumana. Buong akala ko, ikaw, isdang kampyon na tinadhana. Tapos nag-champ doon, bayaw. Anak ng puta, bilasana. Tapos tinalo ka ni Mastapit lang ya. Talagang walang laman bungo mo. Ari, binigay mo sa master tong isda, ayun. Natanggalan ng ulo. Tapos, si Tipsy pa hinahamon, tinalo ka ngarang ng rookie na LT. Huwag ka masyadong feeling Poseidon kundi ka pang tubig na MC. Paano ka mananalo? Tangina yung mga banatan, sabi kay Invictus. Mas mainit pa ako sa inferno ni Dante. Itong kalaban ko, isa tong Wana, Bishante. Shante. Shante. Huwag kang magkalibat, ang ina niya. Huwag ka magkalibat. Slantrime yarn. Tas feeling mo, ikaw ang hari? Kung sa bagay, slantrime yarn. Mali lang pagkahabi. Tapos sabi kay Lipcram, Okay. ibang klase. Slantrime yarn. Yung yarn na parang sinulid na ginagamit sa panggaganchilyo ata yan. So, ayun. Yung yarn. Tas, Mo, ikaw ang yun yung ano niya doon, reference niya doon sa mali lang pagkakahabi. Ayun. hari. Kung sa bagay, slantrime yarn. Mali lang pagkahabi. Tapos Ayos yun. sabi kay Lipcram, ibang klase, katagako, mga bersot, mga linya, mas lethal pa sa injection o mga weapon ng Lydias. Lydias? Ulul, nabulol ka dun. Lydias ang sinabi mo. Lydias? Nananahimik si Aling Lydias? Ba't ba napapunta sa version? Sana sa katangahan mong yan, meron ka nakuha na lechon. Tapos, Liges. lahat ng nakalaban niya dito, sinasabi niyang schizo daw nagmulat ng galing. Yang pag-i-English mo, iho, hindi yan impresibo, hindi nakuha na gayahin. Saan punta? Tapon basura. Si Juan ang nagturo niyan sa amin. In short, kami galing kay Juan, Pinoy na dilaki sa Harlem. Tangina, Galing. kasi puro English, multi lang yan at mga slant na rhyme, pero di yan nakakagawa ng mga heavy lines. Kaya ba't yan umaasta na siya'y pumapatay kung ang kaya niya lang ay mga petty crimes? Sa akin, kada verse siya yung patay. Rekta na sa ulo yan at walang body shot. Sabi ko, kada verse siya yung patay. Kaya inabas nyo na dyan yung body bag. Kasi ang tagal kong umalis, nalibang sa kapatagan, nagpalaot na ulit at naglayag sa karagatan. Ngayong ako'y nasa gitna at sikmura'y nagkakalaman, tsak makakain tong isda nitong nagtatanggal kalawang. Okay, so
Ang ganda ng mga line marking ni ano doon, ni Sur. Pero ano ko lang isingit ko lang 'to. Na-review na natin yung GL versus Plaridel, 'di ba? So sa tuwing ito maging honest ako sa inyo. Sa tuwing merong mga line marking na style, no, ang dami natin na review na line mark no. After natin ma-review yung GL versus Plaridel, may mga battle na tayo na review tas may mga line marking pa rin doon. So para sa akin tumatak lang sa isip ko na line marking na naman. So ito yung mga tinitira ni GL dun sa laban niya kay Plaridel. So para sa kanya is hindi ganoon ka-creative yung line marking kasi bakit ba hindi sila makaisip ng sarili ng linya, kailangan gamitin pa yung line ng ibang MC or line ng ibang MC sa mga past battles nila. Yun yung tumatak tuloy sa akin yung linya ni ni GL. Pero so far ito, syempre, sulat na yun, writtens na yun. Siguro mag-e-effect yun sa mga susunod pa na event, no? Pero yun, Surhenyo, line marking, para sa akin effective yun. Natawa ko doon na huwag kang mag-rebat. Nagre-rebat agad kasi round pa ni Sur eh. Ayun, sa line marking, ano pa? Yung delivery. Syempre, delivery ni Sur, ayun pa rin. Yung mga punto niya, andun pa rin. Pero yung punches na para kay Harlem, medyo hinahanap pa ako kasi medyo nakukulangan pa ako. Hindi pa ito yung hinahanap ko na Sur. Sabi ko nga sa inyo, I'm expecting or I'm rooting kay Surhenyo sa Isabuhay 2024. So, ano yung basehan ko doon? Syempre yung pagiging malakas bumara, malakas na linya, malakas na suntok ni Sur. So, yun syempre yun yung naging basehan ko kasi napanood na natin si Sur na ilang beses, na-review na natin si Sur ng ilang beses. Alam ko yung kakayahan niya. So, I'm expecting more kay Sur sa 2024. Pero dito sa round 1 ni Sur, medyo nabitin ako doon kasi hindi pa to yung Sur na ine-expect ko. So, sana naintindihan nyo yung punto ko. Hindi pa to yung Sur na ine-expect ko, pero overall, malakas yun. Line marking niya, yung pag-dissect niya sa isang Harlem. So, tignan natin yung bawi ni Harlem, pero so far, malakas yun para kay Sur. To. Mga lumang linya at mga battle ko lang pala ang mga pinupunto ni Gago. Tangina, ganun lang pala labanan. Sana nag-YouTube na lang tayo. To. Pero hindi. Kamusta, Sur? Ha? Salamat at sa wakas, kahit paano may nakalaban din ako na kahit paano may tikas yung mga suntok. Surhenyo, malakas to. Kahit mukha siyang K-pop na naudlot. Siya ang owner ng Box and Dose. Yes! Ang bangis ng dating ni Dudong. Box and Dose? Tsura mo, mukhang di mo alam i-pronounce yung Yanis Antetokounmpo. Stand fine king, tangina mo. Oh. Pero si Arik mukha lang talaga mabait, pero minsan mahalata nyo pagiging salbahe. So isipin nyo, halos 10 years na akong bumabattle dito, tapos itatapat sa akin, kidnapper ng Kalapate. Kahit kailan di ko na-envision. Okay, kidnapper ng Kalapate. So, sa mga hindi nakaalam ko ano yon, reference ni Harlem yon sa battle ng Lipcram Jonas tsaka Lipcram Jonas versus Mot Surhenyo. May linya kasi si Jonas na kitang-kita si Sur binaks yung Netoy sa kinuha yung Netoy, kalawating Netoy, tapos binaks sa box ng sesto. Yun yung panoorin yun, hindi ko kasi masyadong kabisado yung linya na yun, pero yun yung mga natandaan ko na kinuha daw ni Sur yung Kalapate, tas nilagay sa box ng sesto. Gagawin si Jonas Shoutout kay Jonas, yun, naalala ko yun. So, yun, ginamit ni Harlem yun bilang angulo kay Sur. Isipin nyo, halos 10 years na akong bumabattle dito, tapos itatapat sa akin, kidnapper ng Kalapate. Kahit kailan di ko na-envision na makakatapat ako sa flip-top ng isang taga-nenok lang ng pigeon. Ayun. O, di ba, Kadive? Kaya pag yung batcher nyo hindi na bumalik, isa lang ibig sabihin, napadaan yun banda doon kila Sur sa may bandang Silang, Cavite. O. Pero real talk, pre. Okay? Real talk. Sa lahat ng kilala kong flip-top MC, kung ang pinakamatapang
sa post mantira. Papatulan kahit sino, mapadami account man o mga lolo't tita. Ikaw ay vocal diva sa social media na kung umasta akala mo talaga may bokat tira para kang abnormal, tamang war freak, di ba tol ang weird niya? Kumatapang ka talaga, sana nung gera sa Israel, nag-volunteer ka. Kasi kung may noise sa Facebook, ikaw lagi unang malilista. Bilang kaibigan mo, ano bang pwede kong gawin para lang tumahimik ka? Kasi pag nakasmoke, imbis na kalmado, tamang sparring sa mga homies and trippings niya. Kahit anong bati sa'yo ng good morning, masama lagi ang gising niya. Inan to, kulang lang yung sago ng binili ng milk tea, nagranta agad si Gago sa FB. Kaya imbis na mga kanta at mga battle mo, yung mga post mong tamang away lagi yan nagte-trending. Di ba laking bagyo ka? O ba't mainitin ang ulo mo at maiksi lagi ang pasensya? Ano, papatayin mo ba kami? Ha? Sabog ka ba? Nakadrugs ka ba? O akin na lisensya. Ina mo, ilabas mo! Inan to, payat-payat mo, puta, lagi ka high blood. Kalmahan mo lang, Brad, para ka lagi magtatayo ng fight club. Brad, fight club? Pero mukha palang face mo, brother. Kasi hindi pala fight club kasi mas mukha kang creator ng Facebook event na suntukan sa Ace Hardware. Tanginan to, may post from time to time na laging may vinarant. Kung makipag-away siya sa Facebook, halos every other month. Tanginan to, kahit tanong mo sa mga tropa, pre, minsan ang nahihiya na para sa'yo ay kami mismo. Wow. Di mo ba nahahalata? Para ka ng takoyaki na agresibo. Alam mo ba yung takoyaki na agresibo? Yung takoyaki na agresibo ng mga flavor gawang Pilipino, dito mo matitikman, di makakalimutan mo na karamo kasi pag ito yung kinain, abot ka hanggang Kalawakan, fuck you. Kaya, imbis na mga negatibong komento ang basahin mo, Kap, basahin mo yung librong The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Kasi minsan, mas mainam, huwag mo nalang pansinin yung mga bumabasag sa vibings mo. Kasi ang punot dulo niyan, sur, ikaw lang din gumagawa ng sariling ikakabad trip mo. Ano ko ba i-interpret? Di ka mananalo sa internet. Sa dami ng mga negatibong salita na ibabato sa'yo, ilan lang ang iyong may intercept. Kaya naman dapat, mas maganda na sa mga negatibong bahay, huwag kang magpapadala. Para ang buhay, masaya. Parang awa mo na, sur, para naman sa Facebook, ma-unmute na kita. Ang ina kasi, masyado kang affected at sensitibo. Hindi ka naman millennial. Anger issues at insecurities, pag lumala, dadaling ka talaga sa mental. Kaya sur, payong kaibigan, you don't have to defend yourself from everyone. Liitan mo lang yung circle mo, pati yung mga tao na kailangan mo pag-explainan. At huwag ka masyadong maniwala sa mga sabi-sabi at bulong-bulungan. Huwag mo hayaang pababain ng haters yung presyo mo para lang ikaw'y matauhan. Hindi mo mahanap sa ibang tao ang hinahanap mong kasagutan, ang kailangan mong gawin, ang sarili ay tulungan, ang nangyayari kasi, ikaw tong snatcher ng kalapate pero ikaw gumagawa ng sarili mong kulungan. Lakas! Okay, so 4 minutes 31 yan, naging nahabaan ako. Unang-una syempre nahabaan ako sa round ni Harlem, pero kahit nasabihin nating on time si Harlem dito, or sabihin natin mag-cut tayo ng time sa loob ng 2 minuto. Medyo, although lagpas din naman si Sur, pero overall medyo magaan pa yung mga banat ni Harlem dito. Ito lang yung sasabihin ko sa round 1 ni Harlem, no. Magaan pa yon, hindi pa yon ganun kasolido, hindi pa yon ganun ka direkta, no, kay Sur. Tapos syempre unang-una, hindi pa yon ganun kabigat, hindi pa yon ganun sumusugat kay Sur. So medyo bitin. Alam niyo naman kung gaano kalakas yung Harlem versus Zendlook, 'di ba? So yun na yung naging inaantay ko palagi, yun yung naging basehan ko palagi kay Harlem. Pero so far dito sa round 1 ni Harlem kay Sur, medyo hindi pa yun ganun kabigat, kulang pa yun, may hinahanap pa ako. So bibigyan ko ng 9-7 to in favor of Sur. Gusto ko yung gusto ko yung pagiging agresibo ni Sur. Gusto ko yung mga tawag dito, mga suntok niya. Gusto ko yon, pero medyo kulang pa kulang pa yon. Still kulang pa rin yon. Kaya hindi ko ipe-perfect kay Sur yung round 1. May hinahanap pa ako. Pero sa ngayon
9-7 muna in favor of Surgenio. Kitang-kita yon sa pagiging agresibo, sa performance, sa delivery. Lamang na lamang si Sur doon. Harlem, medyo magaan pa yon, hindi pa ganun kapulido, hindi pa ganun sumusugat yung mga banat niya kay Sur. Yun yung mga napansin ko. So, ayun, 9-7 Surgenio. Ang lakas niyang magkwento. Tapos, gago na to. Tinitira pa yung clothing brand ko. Pag umi-eksena to. Samantalang, pagdaan mo kanina, sabi mo, 3XL ako. Buraot. Tapos, buong round, umikot lang sa mga sa mga post ko sa Facebook. Seryoso? O di maingay na ako sa Facebook. Ikaw naman, chismoso! Ang ina mo. Game? Teka lang, may sipon ako eh. Si Elvis, pinagalitan na itong puta. Gusto pa yatang mag-amok. Kasi nagparapol daw ng tuta. Oo. So animal lover ka, ganon. Mas masahol ka pa sa hayop. Pwede mo akong latagan ng sagot? Mas masahol ba yon sa pagpapataya mo sa patayan ng manok? Okay. Gano'n naman kay parapol niya yung aso. Okay. So, klaro lang natin yun, no? Yung linya na yun. Naglaban kasi si Harlem tsaka Elvis sa quarantine ata yun eh. Sa barracks. Di ko na maalala pero sa pagkakalam ko doon. Yun nga. Yung sabi ni Surdo na nagparaffle ka doon ng aso. Yun. Pero may isang linya si Sur dito about dun sa patayan ng manok. Kasi si Harlem, nagpapataya siya sa yung online sabong. Ayun, yung online sabong. Nagpapataya siya doon. Kaya yun yung angulo ni Surgenio dito. Pwede mo akong latagan ng sagot? Mas masahol ba yon sa pagpapataya mo sa patayan ng manok? Ano naman kay parapol niya yung aso? Pakilamero to si Gago. Namuhunan din yung tao. Alam mo yung dog food kung magkano? Di ba laging reference na Shark Tank? At siya daw yung bida doon, di ba? Kaya pala gawain niya, pakialaman kung anong business ng iba, leche ka! Tangina, kilala si Archie, yung kasama niya dating payat? Nagtayo si Archie ng rap label at naging kabilang ka, that's nice. Kaso masyado kang naging hater, nagmamagaling ka pa, that's yikes. Dahil sa galawan mo na BS, yung kupunan ay nag-downsize at dahil nga you are ABS, inalisan ka ng franchise! Ang ina mo, ganito kasi senaryo. You are ABS, inalisan ka ng franchise. Okay. So, malinaw na reference yon. Mo na BS, yung kupunan ay nag-downsize at dahil nga you are ABS, inalisan ka ng franchise. Ganda Ang nun. ina mo, ganito kasi senaryo. Sabi niya, nagre-record sila isang gabi, sabi niya, hindi ko alam anong problema, bro. Bakit parang mali yung chords mo dyan? Bakit tunog pango yung boses ko? Nung nirecord ko ang ox naman, si franchise nagawa mo pang sisihin? Pangukang rapper, sos naman. Kung may kailangan man sisihin, dapat Harlem knows mo yan. Ano, knows mo na. At puro na lang tungkol sa smoke ang binabalandra mo sa laban. Ano yan, para masabi lang na goat? Laman ng bunganga mo, halaman? Walang masama sa marijuana, pero may nakikinig diyang bata. At kung mahusay ka sa ganja, dapat gamitin mo ng tama. Arik, ingat ka sa taong to, buraot. Hindi naman ako rapper na nanguhusga. Adik na yan sa damo at lalong sa sugal yata siya'y nalunod na. Maliit na nga lang yung sahod, tapos tong gagon to nagkukus pa. Yung kinikita niya sa sabong, abay sabong, din lang napupunta. Kupal ka. Ano? Tangina mo. Tinuturuan pa nga ako nito. Yung pagka-scammer, ang lala. Pinataya niya ako sa meron. Yung pera ko nawala. Tangina mo, scammer. Tapos sa negosyo, nilecturean mo pa ako lang niya ka. Meron na akong business at brand store. Yung diskarte mo, pambata. Pang walang skill at tamad, tol. Desperado na galawan. Nagpaalipin ka sa pagkor. Para lang may manguya yung bata. Napilitan siya mag-gamble, asshole. Pues nagkamali ka ng manok na iyong hinamon. Mararanasan mo ngayon paano maikahon. Kahit na backer mo si Atong walang bisa, Chong, dito sa battle rap ako malakas na isabong. Kahit sa basketball daanin, alam lahat ng madgang people. Hirap pumuntos yang si Harlem, puro pasahan lang yan at dribble. Tapos itatapat kay Pulayang,
na nasa octagon yung vision? Kung sa pasahan, mahusay nga yan, ipaparanas ko submission. O ano daw? Pasahan, submission. Okay. Submission. Pang-ina mo eh. 4 round mo na. Yo! Ganyan Hoy, talaga. tapos! Ano ba talaga? May 2 lines pa. O sige na, ikaw na. Ganyan talaga pag yung mga player ko hindi na nanalo. Ano yun? Nagkagulo dun ah. Nagkagulo. May 2 lines pa pero ano ba? Okay. Mahilig kasi si Sur sa ganun eh. O rounds mo na. Pero parang naging ano na yun, naging signature na yun ni Sur, no? Sa isa buhay run niya sa 2017, lagi siyang may ganun, no? O rounds mo na. Tapos pakinggan mo na may ganyan. Man, may ganun si Sur. So, nung sinabi ni Sur yun dito na o rounds mo na, in-expect ko meron pa talagang line. Pero sumabat si Harlem doon. So, ayan, naputol tuloy. Hindi tuloy natin narinig yung ano, yung 2 lines pa ni Sur. Sayang. Pero ayun rounds 1 and 2, na-enjoy ko yon. Ang ganda ng mga wordplays ni ano doon, ni Sur doon. Tapos yung sinabi ko sa inyo na reference ni Sur Henyo about dun sa meron or wala sa sabong, yung sa nagpa-raffle ng tuta si Elvis, tapos masawal ba yun sa patay ng manok. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo na si Harlem kasi nagpapataya ng ano sa online sabong eh. So, ayun, natawa ko dyan sa Surhenyo na pinetaya niya ako sa meron, yung pera ko nawala. Yun na. Ayun, overall, yung pagiging well-rounded ni Sur, pinakita na naman niya dito sa round 2. Kung ano yung pinakita ni Sur sa round 1, di ba? Napaka well-rounded talaga ni Sur. Isa yan sa mga matitindi talagang battle MC since 2017 na doon ko siya nasaksihan eh. Doon ko siya unang napanood eh. Hindi ko naman napanood si Sur sa ano eh, sa yung debut niya, hindi ko napanood 'yon. Pero first time ko mapanood si Sur sa Isa Buhay tournament. Tapos since then lahat ng battle ni Sur pinanood ko na sa Sunugan. Yun nga, which is doon siya nag-champion. Yung 2x2 nila. Antindi nun nung battle talaga na yun. Kaya Surhenyo, I'm rooting for him talaga sa Isa Buhay 2024 since sobrang lalakas na mga battle MC doon. Tignan natin kung saan siya naka-bracket. Excited na ako makita yung bracket ng Isa Buhay 2024. So yun, overall pagiging well-rounded ni Sur, dala niya pa rin dito sa round 2. Kaya para sa akin, solid pa rin yun. Wordplays, punches, haymakers, kuha pa rin niya yun. So yun. Yo! Ganyan talaga. Tapos! Ano ba talaga? May 2 lines pa. O sige na, ikaw na. Ganyan talaga pag yung mga player ko hindi na nanalo. Hindi nakakatikim ng panalo na bigay. Sisisihin mo ko kung natalo ka, tinaya mong manok, puta, pilay. Tapos matatalo pera mo. Pag natalo, sisihin mo ako. Tapos pag nanalo, putang ina nyo, wala naman akong balato. Gago ka pala eh. Sige. Usapang aso na din naman tayo, di ba? Alam mo, Sur, bilang rapper, proud ako sa mga narating mong hayop ka. Na-outlast mo ang pagiging outcast sa Baguio at kahit paano ay naging outstanding ang output niya. Naging negosyante. So masasabi natin naging business-minded ang outlook niya. Nag-champion pa sa Nike Battle Force sa Sunugan na talaga namang kahit si Mot ay na-outcook niya. Kaya naman, my friend, saludo ko sa iyo bilang battle rapper. Pinakaayaw ko lang sa lahat ng mga katangian mo, kung paano ka maging animal lover. Okay? So ngayon, di ba, I'm not talking about some bestiality type shit. Kaya naman, please excuse me. Ang tinutukoy ko, kung paano mo mas pinapahalagan kaysa sa pangapamilya mo yung mga alaga mong bully. Animal lover, sabi mo, ikaw, kanina masyado kang mapagmahal. Yung mga aso mo, simula pagkapanganak, kumpleto bakuna yan, pati pang COVID. Habang yung anak mo, pinapabayaan mo ang mga yayat malapit ng maging malnourished. Yung aso mo, kumpleto din yan, yung mga gamot, ultimo, mga vitamins. Tapos ikaw, yung brief mo na suot, sobrang luma na, sintigas na ng konkreto. Bye, Karin. Yung mga aso mo, kumpleto din, pati yung mga shampoo, conditioner, para lang yung balahibo nila, mas lalong gumanda. Tapos sa banyo nyo, iisa lang yung sabon nyo sa puwet, pati sabon sa muka. Gago ka pala eh. Nung nandun nga kami nila Lester, inimbitahan mo ako sa event, Tigi 10 buong manok ang ulam ng mga asong yun.
Habang kami nag-guest artist niya, pati yung mag-ina niya, pati yung mga homies niya, pinaulam niya sopas at pansit canton. Kaya kung napasok ko man yung anak mo, humihingi ako sa iyo ng sorry, Brad, pero putang ina, hindi ko naman mapapaso yun kung hindi mo kami pinag-ulam ng sopas ng tanghaling tapat. Magalawang Bagyo no? Inan to? You love your pets more than you love your wife and kids. Bigyan mo din sila ng time, hindi sapat yung binibigay mo lang sa kanila, yung kanilang mga wants and needs. Mas matagal pa ang ini-spend mong oras sa mga aso mo pag doggy time kaysa ini-spend mong minuto sa asawa mo pag siya'y iyong dinodoggy style. Pero alam ko, negosyo mo yan. Sabi mo nga kanina, di ba? Nagbibid ka. Pero wag naman sana umabot sa puntong papabayaan mo na yung pamilya mo, tang ina mo. Di mo ba nakikita na di sapat ang yung kikitain pag napabayaan mo kalusugan ng mag-ina mo? At pag puro instant at delata, pinapakain mo sa kanila, pag-ulamin mo din sila ng kahit adobo't igado, o pinapangalagaan ko yung pagkakaibigan natin, so, pero sa issue na to, wag ka sa akin mag-ina, so. Kasi bakit? Tatanggi mo pa. May pa-OG-OG ka pa. Oo, mayayabangan mo ako sa ibang bagay, pero putang ina ka, you can't erase the fact na oo, mabuti kang amo, pero wala kang kwenta na ama. Ina ka? Aray. Paano ako bibilib sa'yo? Ha? Yung mismong homies mo nga, kinurutan yung weed mo sa harap namin nung huling event. Harap-harapan kang ninakawan sa harap ng mga guest artist mo, puta yun ang disrespect. Ha? Ako ay psych. Kaya I see through the things na inuugali ng mga tao sa paligid ko that they don't show. Ikaw tong mapagmahal sa aso, pero yung mga homies mo, ikaw mismo dino-dog show. Inan to. Bento, tanong mo kay Lester, nandun yung Anyways, wag mong aminin kung hindi mo kaya. Pero, sige, ikaw mismo dino-dog show. Kasi masyado kang mapagmahal sa aso mo. Ang ina mo, nagiging magkamukha na kayo. Kala ko malala na yung pagpaparapol ni Elvis ng tuta, gago, mas masahol yun sa'yo. So isipin mo, i-erase mo yung tuta ng higit pa sa anak mo, tapos pag lumaki, ibebenta mo para sa magkanong halaga? Sige, ngayon kayo na ang umusga. Kung sino ba talaga ang mas mukhang pera sa aming dalawa? Ikaw! Ina, solid yung round to ni ni Harlem. Medyo nauga si Sur. Galit na galit na si Sur. Galit na galit na si Sur. Nauga niya si Sur doon. Ina, props doon sa round to ni Harlem. Naramdaman ko rin yung bigat nun. Naramdaman ko doon yung sulat. Naramdaman ko rin yung pagiging intense. Naramdaman ko rin yung pagiging direkta nun. Props doon kay kay Harlem. Mabigat 'yon. Nagustuhan ko 'yon. Ibang klaseng at natawa ako kay Sur kasi naalog siya doon, men, naalog siya. Sobrang epektibo, no? Sobrang epektibo noon. Naramdaman ko yung punto, naramdaman ko yung bigat noon. Kaya props kay Harlem, solid na round 'yon. About dun sa yung real talks, yung real shit, yung personal. Although hindi natin alam yung kung totoo ba yun o hindi, pero yung image or imagery na pina-generate sa atin ni Harlem from his verses or mga punches or mga point or punto, props doon. Nagustuhan ko yun. Kaya solid na round yun. Feeling ko enough yun para alam mo yun, para iangat ko yung score ni Harlem. Feeling ko yung round 1 ni Surhenyo tsaka yung round 2 ni Harlem, feeling ko magkapantay yun or possible na mas malakas pa yung Harlem doon. Pero tignan natin. Okay, malakas to. Laban to. Pero props to kay Harlem, malakas to. So tignan natin kung anong bawi ni Sur. Pero actually kaya ko na siyang bigyan ng score, pero tignan natin baka may rebuttals. Tignan natin. Bento. Daming alam, puro invento, masyado kang pabibo. Tinitira pa yung sabon namin sa banyo, di ka naman naligo. Round 3 na pala, puta. Nawala na ako sa gago, akala ko round 2 pa lang ni Sur, pero round 3 na pala. Wait lang Sobrang nagustuhan ko yung round 2 kasi ni sino ba unang bumanat? Nawala ako dun Sino ba unang bumanat? Si Sur unang bumanat. Tapos Harlem, tapos Sur ulit. Okay, so sorry. Para sa akin mas nagustuhan ko yung Harlem sa round 2 and
Ang lakas nun. Akala ko kasi sorry hindi ko na-judge, nawala ako sa Wisyo kasi sobrang nabigatan ako dun sa round round 2 ni Harlem. Akala ko may rebuttals pa, akala ko round 2 pa lang, akala ko ngayon pa lang papasok yung round 2 ni Sur. Pero tapos na pala. So pasensya na, nawala ako dun. Sobrang na-enjoy ko yung imagery na binuo ni Harlem sa verses niya sa round 2. Bibigay ko yung round 2 kay Harlem. Sabi ko nga sa inyo, yung round 1 ni Sur, since akala ko nga, ngayon pa lang papasok yung round 2 ni Sur. So, kinumpare ko yung round 1 ni Sur sa round 2 ni Harlem. So, sabi ko nga sa inyo, possible na yung round 2 ni Harlem, mas malakas pa yon compared dun sa round 1 niya. So, kung binigyan ko ng 9 points si Surhenyo sa round 1, 9-7 yun di ba? Sobrang nagustuhan ko lang yung execution ni Harlem. Sobrang nagustuhan ko lang yung imagery na ginawa ni Harlem. Gustuhan ko yung mga punches niya, yung mga personal shit ni Harlem dito kay Surhenyo, at kita nyo naman kung ano yung naging reaksyon ni Sur. Sobrang naalog si Sur doon. Kaya props doon. Bibigyan ko ng 9-9 sa 2 rounds si Surhenyo, 9-7. Tapos 9 din yung round 2 ni Surhenyo, so 18. Tapos pagdating sa rounds 1 and 2 naman ni Harlem, bigyan ko ng 7 yung round 1. Tapos biglang sa 2, bibigay ko kay Harlem yung round 2. Bigyan ko ng 10 points to. Di nyo ako masisisi kung bakit ganito yung yung dating sa akin ng round 2 ni Harlem, kasi sobrang nabuo talaga yung imagery sa utak ko. Kaya props doon. Nagustuhan ko yung mga banat, nagustuhan ko yung timpla, nagustuhan ko yung flavor nun. So it's a 10-9 in favor of Harlem. So 18 para kay Sur, tapos 17 naman kay Harlem. So rounds 1 and 2, 18, rounds 1 and 2 Harlem, 17. So sa score sheet lamang pa rin naman si Sur, pero sa rounds tabla. So round 3. Gago, tinitira pa yung anak ko, ay personal to. Eh, mas mayaman pa nga yun sa'yo pag tininan mo yung diniposit ko sa bangko nung dalawang yun. Oh, walang rhyme yun, pero retalk yung gago. Nagagalit. Okay! Ito na. Gusto mo, real talkan ha? Real talkan. Game! Pag-usapan natin. So, 'di ba? So, naalog talaga si Sur doon kaya para sa akin, sobrang effective ng ginawa ni Harlem. Sobrang naalog si Sur doon. Kaya kanya 'yon, round 2 kanya 'yon. Yung pakahari ng tugma. Ito na. Gusto mo, real talkan ha? Real talkan. Game! Pag-usapan natin yung pakahari ng tugma. Yung mga kabats mo lagi mong tinitira. Game. Pansin nyo ba laging tinitira si Laluni netong gago? At malalaman nyo ang siyang dahilan sa isang kuha ng litrato. Ito. Real talk pala ha. Ako may real talk talaga. Yung imbento mo panis. O yan. Kita nyo? Ito yung poster nila para sa US tour. Yung visa ni Looney Tolpo, pwede na. Tapos di ka kasama dyan, putapete ka. Harlem ka pa man din, bakit di ka makakita doon sa Amerika? Ang ina, si Looney naman ang kanyang bunganga. Halatang minadaramang aray yan. Kasi sila nagpe-perform sa Okada. Ito sa tupada sa patay lang. Nag-aabang ka pa rin ng cash in. Topada, yun yung mga illegal na mga sabo ngayon, topada. Sa tupada sa patay lang. Nag-aabang ka pa rin ng cash in. Sila nagka-cash out na sa Taiwan. Habang nagpapataya ka sa Pasig, sila nagpapataya sa Thailand. Ano daw, pataya? Sa Thailand. Di mo pa nararating yan, brother. Ironic na yung Harlem. Globetrotter. Di matawagan pag may travel. Oh, ano? Kaya dama na namin yung lungkot kung ba't sa kanila laging ang taray mo, kasi habang sila nasa Bangkok ka lang sa bahay nyo. Gagon to. O baka magribat pa nga bigla yan na kesyo Amerika usapan, Sur yun ba'y napupuntahan mo? Di pa natatapos ang laban, ilang sandali na lamang Harlem na yung tutungtungan ko, o ano? Paano ba naman magege sa ibang bansa, mga banatan? Hingal ako saglit. Paano magege sa ibang bansa, mga banatan, sabi kay Apex. Kaya ikaw, Apex, sa sahig, ikay aking ibabalibag.
Hindi kasi Jimmy, pero ikaw ay ilalagay alapag. Alapag? 2012 na battle. Kahit na, sinabi mo pa rin. Aray! Alapag ang puta. Aray! On the spot rebut. 2012 na battle. Kahit na, sinabi mo pa rin. Alapag ang puta. Sabi lang. Sapat ang sapat eh, no? Tangina mo, gago, hindi mo, ha? Tangina mo. Yung ginagawa mo kay Rap, hindi mo magagawa yon. Kilala mo ko, hindi ako super nice. Tangina. Subukan mong gawin sa akin yan, yung ilong mong plat, lalagyan ko ng vulcanize. Tangina, sabat ng sabat. Yung kay Raffian naman, laban niya sa sunugan. Raffian versus Harlem, sunugan sa Kumo yun. Yun yung pinalo ni ni Harlem sa puwet si Raffian. Yun. Kilala mo ko, hindi ako super nice. Tangina. Subukan mong gawin sa akin yan, yung ilong mong plat, lalagyan ko ng vulcanize. Tangina, sabat ng sabat. Asa na ba ako? Alapag! Alapag! Tangina, freestyle pala yun. Okay, ang galing ni Sordon. Rap, hindi mo magagawa yon. Kilala mo ko, hindi ako super nice. Tangina. Subukan mong gawin sa akin yan, yung ilong mong plat, lalagyan ko ng vulcanize. Tangina, sabat ng sabat. Asa na ba ako? Alapag! Alapag! Yung sa lapag, ginawang alapag. Asan yung estang inamema to? Ito na ba yung may doctorate ng rap? Akin na yung lisensya mo! Akin na yung lisensya mo! Tingnan mo, namumula pa yung mata mo. Nakadrugs ka ba? Nagigigil na ako sa'yo. Saan mo nilagay yung S? Alam mo kung saan ka nababagay, ha? Alabas. Ayos yung tama mo eh, no? Alakas. Arik, tanggalin mo na to. Mukhang nalulong na sa met si kuya. Sobrang adik sa bato. Pati yung S sa lapag kinuha. Ay putya. Tanginang yan. Pati yung S sa lapag kinuha. At, ano? Hindi ka nabatak? Huwag kang tumanggi dyan, hoy! Alam naming isda ka at lapitin ka ng foil. Adik din yan. Lakas gumamit. Kaya nga kanina... Tangina, gigil eh. Sabi niya, hinanda ko daw ng sopas, talagang bugok. Paano kita hahandaan ng kanin, di ka makalunok? Asa na tayo? Sa labag kinuha. Ayun, adik talaga yan. Si Juan Tamad nga. Kakarihab lang ng tao, pagsama kay Gago. Ayun, mas manipis na naman kay Polop eh. Kakasama kay Poseidon, yung nangyari kay Quiapon, humaling na naman sa mythology. Binigyan daw ng trabaho si JT, tapos di pinasukan, kaya pala sa kanya masungit to. Pati tirahin mo sa gabi, pag nalobat sa umaga, pag tatrabahuhin mo, gagawin ko. Eto na, ito pa masakit. At doon sa Pasig daw, binubugbog niya kanyang kasintahan. Dapat kay Vico yan sinusumbong nang siya'y mapatnubayan. Dati sa Kanyogan lang humahantong kanilang pagmamahalan. Ba't nung lumaon ay umabot na sa may pinagbuhatan? Tanginan to. Kala ko may inggit lang siya kay Marlon. Yung pala yung ugali niya mas bitter pa. Kasi hanggang sa asawa na itong Gago, lumalabas magiging bitter niya. Ito na ba yung idol? Ito na ba yung si Greek God nyo na idol? Nabuang sa mythology ang puta. Para patunayan siya si Poseidon, dapat asawa niya, Medusa. Ay, puta. Patay! Patay! At last, Adik, nag-comeback. The same day, nagretiro. Tapos andito na naman, bumabalik. Tinatalo lang ng mga bagito at mga rookie dyan na pumapanik. Veterano na sa liga, pero lagi siyang mahina. Kasi yung estilo niya, luma pa rin. Tanggapin mo na, Enigma. Ganyan ang schizophrenia, talagang di na yan gumagaling. Tangina mo. Yo! Di pa ito tapos. Tapos na ba? Ha?
Pangina mo, mag-concede ka na, wala na yan, gago. Gago! Pero hindi Yo! Yo! Mainit. Pero ang lakas ng round 3 ni Sur. Ang ganda ng mga pasok niya ng mga adlibs or mga ng freestyle. Tatawa ko dun sa sa yung kay Raffian na yung di mo pwedeng gawin sa akin, ginawa mo kay Raffian. Tapos bigla siyang, asa na ba tayo? So, para sa akin, ang dating sa akin nun freestyle or adlibs eh. So, para saan pasok yun? Akala ng mga tao doon, ako mismo akala ko kasali yun sa writtens niya, pero pinasok or siningit lang niya pala yun. Or baka yun yung last two lines. Feeling ko yun yung last two lines niya dun sa sa round 1 na sinasabi niya kanina na round mo na, pero 'di ba nung sumabat si Harlem, sabi niya meron pang last two lines. So feeling ko yun yung dating sa akin, feeling ko yun yung last two lines or adlibs or freestyle yon ni Surhenyo. Pero kahit alin doon, pasok yun para sa akin. Ang ganda ng execution. Tapos biglang balik dun sa linya na iniwan niya about dun sa Alapag. Ang ganda. Ang ganda ng execution, ang ganda ng performance, ang ganda ng delivery. Gigel, although naalog si Surhenyo sa round 2 ni Harlem, pero props kay Surhenyo dito sa pagbawi niya sa round 3. Pinakamalakas na round ni Sur yun. Solid yun. Ha? Pangina mo, mag-concede ka na, wala na yan, gago. Gago! Pero hindi Yo! Yo! Round 3! Ang ina mo, akala mo, tapos na ako Sa dami mong sinabi at dami mong ginamit na mga luma, yung pang iyong aangguluhan. Ha? Pagkatapos... Tapos yung pa pala, yung line mark niya ulit kay Harlem na yung 2012 daw. Tapos nagrebat 'di ba sumingit si Harlem na 2012 pa na battle, tapos narebat agad on the spot ni Sur kahit na sinabi mo pa rin. Dun, tunaw yun, lakas nun. 3! Ang ina mo, akala mo, tapos na ako Sa dami mong sinabi at dami mong ginamit na mga luma, yung pang iyong aangguluhan. Ha? Pagkatapos ko sa'yo, ang gagamitin ko lang sa'yong anggulo, 1. Pero tandaan mo, gago ka. Sinabi pa nito na tingnan mo yung idea niya, porket parehas kami taga-Pasig nila Luni, dapat pareho kami ng banatan. Taga-Baguio ka. Bakit di ka din nang-rape katulad ni Badang? Di ba? Tarantado ka pala porket taga-Pasig, kailangan kasama. Sama ako dyan. Kaya naman ganyan yung mga ideya na kanyang binibitbit. Kaya di sa Baguio, tinakwil ka kasi bawal doon ang sumisip-sip. Mo. Pero ito, round 3. Isang anggulo lang. Ang dami mo sinabing anggulong hayop ka, isa lang gagamitin ko sa'yo. Kung pinaghahandaan ko yung battle natin, yung mga lumang battle mo ang aking sinimulan. 2017, Surhenyo versus Batas. Ang sabi mo, kung yung natatandaan, ang sabi niya, malamig kung saan ako nanggaling, kaya naman sanay ako na wala akong fan. Okay. Tapos nag-event tayo, at pinatuloy mo ako sa bahay nyo, aking napagtantuan na putang ina, Sur, wala pala talaga kayong electric fan. Kaya yung bahay nila, hindi lang open door, meron ding open window policy. Nung unang gawa yung bahay nila, una niyang ginawa, binaklas niya yung jealousy. Alam naman namin na malamig ang kinalakihan mong klima sa Baguio, brother. Pero pre, nasa Cavite ka na. Maawa ka naman sa mag-ina mo pag summer. Bago ka pumasok sa bahay nila, Sur, may homeboy na nakabantay. Chechekin yung mga bag nyo kung may baong kayo na pamaypay. Kung yung iba, sala sa init, sala sa lamig. Yung bahay nila, Sur, yung sala mainit, kahit malamig. Ang inan to, kaya wala kayong electric fan, utang ina mo, gago. Di kasalanan na mag-ina mo kung yung pagka-ibento ng electric fan, pinagkait sa'yo ng nanay mo. Pero di pa rin yung sapat na dahilan na para kahit nakatira na kayo sa silang, wala pa rin electric fan yung bahay nyo. Kasi wala ka electric fan, putang ina mo, gago, hindi mo yan kina-proud. Saktong sanay ka na walang hangin kasi I'm taking the wind out your lungs. Hanggang ang threat ni Sur ay mag-surrender pag in-sleeper kita till you suffocate. Si Sur din na magre-resurrect, revive o magre-resuscitate. Pero alam naman natin na malaking Baguio siya, kaya hindi siya masyadong lamigin.
Laking Baguio siya kasi hindi siya masyadong lamigin. Wala na akong maisip na ibang rhyme kaya tangina mo, Gary Lising. At sinabi mo pa kay Pukuda, pag ang Pukuda ay bago, nasa loob pa ng kahon. O, di ba? Matindi? O, alam mo, itsura ng kahon ng electric fan, pero kahit kailan hindi ka bumili. Ina mo. Kasi, ang inan to, kasi, di mo ba napapansin, ha? Masyado Starter. kang pride na sistemador, kaya si Sur malabong mapaamin. Na kaya wala kayong ventilador kasi masyado kang mahangin. In my opinion, try mo din, tol, na kahit minsan maging humble. Pagka-chill ay mafe-feel niya na mag-chill sa freezer, parang hotdog. Kasi kulang ka pa sa lakas. Kahit bumata ka ng shabu na may halong enerbon. Ika'y mapapa-bounce man sa kisuntok na mala-bounce man na ang giray pang level 4. Alam ko may lalakas ka pa pero at the moment wala ka pa sa yung perfect form. Uuulanan kita ng imperfect rhymes. That's how I make you catch a perfect storm. Kaya ganoon ako magpahangin. Kasi laging galit sa Facebook at ayaw magpatalo sa Facebook at laging galit sa bad comments. Kaya ayaw mong madampian ng hangin kasi you're hanging by a thread. Di mo kailangan ng manager, ang kailangan mo anger management. And so I just wanna let you know na yung upload na ng interview mo kay Dogba kay habang buhay nang maririsked. Hindi na ma-upload, tanga. Kaya naman, baka old gods, ito'y Poseidon na ang Trident naka-upgrade pack. O parehas tayo na diamante, pero ako nakahanay sa finer cut. Patagalan to sa game, hindi usapan dito kung sino sa atin may higher stat. At o, parehas tayong nauna sur, pero mispeto ka sa higher batch. Ina yun. Okay, tangin na solid na battle yon, pero para sa akin superb yung round 3 ni Surhenyo at yung round 3 naman ni Harlem. Hindi niya na-maintain yung performance sa round 2. Yung imagery sa round 3 medyo bumagsak or nawala. So, sabihin nating na outperform ni Surhenyo yung round 3 ni Harlem. Kaya rounds 1 and 3 bibigay ko yun kay Sur. Yung round 2 para sa akin kay Harlem yun. Sobrang tindi, sobrang bigat nun. Sobrang ganda nung flavor, yung timpla, yung imagery na binuo ni Harlem sa round 2. Pero ayun, I'm expecting na sa round 3 is ganun yung mangyayari, pero nagkulang sa imagery. Tapos sabi nga niya, inamin naman niya, nagagamit lang siya ng isang angulo dito. So yun, parang naumay lang din ako sa angulo na ginamit ni Harlem dito about dun sa fan, walang electric fan, something ganyan. So ayun, bigyan ko siguro ng bigyan ko ng 10 points si Surhenyo sa round 3. So final score ni Sur is 28. Si Harlem may 7 tapos 10. Siguro bibigyan ko ng 8 puntos yung Kaso may stutter siya kasi dito eh. May stutter si Harlem sa round 3. So bigyan ko pa rin ng 7 to. So strongest round ni Harlem is yung round 2. Perfect yun para sa akin. Tapos 7-7 naman sa rounds 1 and 3. So 24. So 28 to 24 rounds 1 and 3. Surhenyo yun. Round 2 Harlem. So yun. 13, Surhenyo versus Harlem. Mag-ice bang beses para sa kanilang pareho. At ang boto honorado, 5-0. Magigay para kay Surhenyo. Salamat, shoutout. Ganyan talaga kami, magtropa kami ni Harlem kahit pinersonal akong gago eh. Buti na lang naganda rin ako. Alam ko ugali nito eh. Shoutout kay Harlem, tropa kami niya. Friendly battle lang, although may personalan. Shoutout sa mga tropa, shoutout kay Gandan. Uncle Mike Montana, pati ang kay Amang Buogi and shoutout kay Surbox and those mga silang tropa dyan. Peace, yo! Yo, Frus nga pala. Binoto ko si Surhenyo. Round 1. Okay, tignan natin. Bigay ko ng tabla yung round 1. Oh. Round 2 kay Sur, tapos round 3 kay Surhenyo. Yan, all 3 rounds kay Sur. Slow start kay Sur pero nag-pick up along the way. Kay Harlem naman, ang tagal bago makapag-land ng punch. Okay. Siguro naka-epekto overall performance, maraming flat moments. Pero even kahit pumunta sa punchline, saktuan lang. Yes. Sur, habang nagpe-pick up, palakas ang palakas. So yun, overtime, yun, mas dominant si Sur. Castillo, all 3 rounds binigay ko kay Surhenyo. Ramdam mo pa rin yung gigil ni Sur eh. Tsaka
makalanding ng maayos yung mga punchline niya yun. So, all 3 rounds Sur. Para sa akin, mas maraming angle si Sur. Yes, totoo yan. Yo, all 3 rounds, binoto ko si Sur, malinaw naman, pero props pa rin kay Arlen. Okay, so wala tayong naging kaparehas, tsaka sobrang bilis lang ng ng explanation nila ng mga judges sa battle na to. So yun, so far sobrang na-enjoy ko yung pagiging agresibo ni Sur dito. Nagustuhan ko rin yung round 2 ni Harlem, pero I think it's not enough to beat Surhenyo kasi sobrang solido ng rounds 1 and actually yung all 3 rounds ni Sur solid yun, pero mas binoto ko lang talaga si Harlem sa round 2 kasi sa image rin na binuo niya at sobrang nadama ko yung mga personals niya doon. Kaya ayun, so ayun, balik tayo, tapos na tayo sa round 14. Di ko alam kung i-reviewin na natin yung Fuko the Fruz or balik tayo sa mga request nyo. Not sure, pero iisa pa tayo ngayong araw kasi nakakadalawa pa lang tayo. Siguro papahinga lang ako, aalis din kasi ako. Pagdating ko, tayo ulit, bakbakan tayo ulit sa battle. Okay? Review rather. So, ayun. Kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.